Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito lang pumulian yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang inyong lingkod ka-Johnny. Kung usapang utang, usapang ola. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating channel mga ka-Johnny. At updated po tayo sa lahat ng mga ola events, ola happenings at kung ano-ano pa tungkol sa ola mga ka-Johnny. Like and share na rin video natin at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Medyo masakit yung mata ko at yung ulo ko. Mag-share ako sa inyo ngayon ng example na kung bakit hindi talaga natin dapat tangkilikin ang mga OLA o mga online lending apps mga ka-Johnny. At ngayon may patunay ako ngayon. Akala ko kasi walang gumawa sa akin ng mga GC at hindi ako pinost. Pero dahil kakakalkal ko kayo sa messenger ko, nagulantang ako doon sa... Kasi siyempre meron tayo yung isang lumalabas talaga yung mga nagme-message sa atin at yung sa spam message, di ba mga ka-Johnny? Yung spam yung parang mga yung parang kahina-hinala kung bakit hindi pumapasok agad sa ating messenger. So meron ako na ball na kalkal kanina mga ka-Johnny. Nagulat ako. At yun, at ako pala ginawaan ng GC noong May. At alam, sabi ko sa inyo, no? Sa 5 kong ola, sabi ko nga sa inyo, Gcash, Bilis, Tala, Digido at Mr. Cash. 5 lang yan mga ka-Johnny. Kaya 2 lang pinaghihinalaan ko sa gumawa nito. Pakita ko na lang sa inyo yung iba. Kung yung piling ko kanina, no? Pero dahil nga nakapag-move on na ako sa kanila, ayan. Nakapag-move on naman tayo. Medyo ilang buwan na rin naman lumipas dahil yung ginawa nilang GC na ito ay nakita ko nung May pa. At mga dami accounts din naman ang ginamit nila. Ayan, pakita ko sa inyo kung mabasa nyo ba mga ka-Johnny. Medyo laki ako na rin ng konti. Mga dami accounts naman yung maggimawa at mga talagang legit na mga agent at nagpo-post talaga sila on social media. Grupo sila, no? Ilang tao sila. So may ebidensya tayo na talagang ganito sila mga haras. So ayan, pakita ko sa inyo yung GC. Asa na rin yung payment mo. Ibig sabihin, siyempre, sinisingil ako mga ka-Johnny. May utang ako natin magagawa ron ng May. Kasi itong May na to, parang ito pa yata yung time na hindi pa ako sure kung tama, ito pala medyo kakaalis lang pala ng mother ko rito sa bahay nung mga time na yan, kaya medyo gipit na gipit pa rin ako sa utang noon. Talagang sobrang dami pa na binabayaran ko dahil sa pagsustento sa kanila sa araw-araw na pangangailangan nila nung time nila rito. Kaya talagang sobrang lubog na lubog ako financially nung time na yon. At nagulat ako, ito nga nakalkal ko to, ayan. Asan ang payment mo, sir? Ayan. Masama pa noon, nung sinabi ng isa, agent ka ba? Inura ako, ayan. Agent daw ako. Anong loan ko? Diba? Kita nyo naman, ako pa yung naging agent, no? Kasi siguro, binabalikan nila yung sitwasyon para mataranta ako nung time na yun. Pero, syempre, dahil hindi ko nakita ngayon na medyo kalmado yung isip ko, kaya kaya kong harapin at basahin yung mga sinabi nila. So, ayan. Ay, sabi nga nila, modus talaga mga scam ng mga lending, diba? Medyo bibilisan ko na basa kasi baka may maantay ni YouTube kasi may mga hindi dapat makasalita Yan wag mong antayin na kami pa mismo ang sa mga katulad mong grabe mga haras, diba? Ako pa yung nangaharas, diba? Yung gawalawan na lang ng mga agent na talagang yan ang sistema nila ng paniningil. 2 lang yan, tandaan mga ka-Johnny, 2 lang talaga yung anong kong may history ng mga nang haharas yan. Ito lang yung 2 pinag-iisipan ko dyan. Digido at Mr. Cash. Yan bahasa nyo naman yata. Baka ng buong pamilya. Tapos, tinag nila yung mga nasa friends ko. Ayan. Tinag nila. Ewan ko, siguro di rin nila na accept o na kita dahil nasa spam message talaga lalabas yan dahil hindi yan basta-basta papasok lalo na kung kakahina-hinala yung mga binibigay nilang messages sa atin. Biro mo ilang tao yung pinadalhan nila pero buti naman di nila nagulo yung mga taong yan, mga kaibigan ko. So yan, lahat yung mini-message nila. Tapos yan, puro mura, kakala daw sa Facebook group tong mukha kong hayop. Ay nako, ayan, nag-post nga sila, nakita nga yan. Tignan nyo may sinabi mga ka-Johnny, mukha bang gagawa ng matino yan? Tsura pa lang, mukha ng suspect. Natawa ako. Kasi yan di sinasabi ko sa mga kaibigan ko, yung tsura pa lang. Ayan, nangyari sa akin karma. Pero sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, ganyan na sistema, kaya pinapayuhan ko kayo na iwasan nyo yung mga online lending apps. Pero mga ka-Johnny, talagang pinost ako yan.
Yan, paulit-ulit yung sinasabi nila. Bira pa rin. Ang dahil na sinabi, pati yung asawa ko mukha raw Pokemon. Ay nako, sistema talaga nila yan. Hanggang sa, tumigil din sila. Di ko na tinignan kung ano yung araw to. Basta parang 2 days lang yata ito naganap. Tapos huminto rin sila sa pag 1Gs. Baka na tanggal. Hindi ko na kung natanggal or na-remove. Ayan, pinost ako. Ayan, mag-ingat daw sa mga taong itong utang naman ng pinagbabayad ng utang ay nagtatago na sobrang daming utang. Ang alam ko, 5 lang eh. Tsaka alam ko yung mga utang ko, no? Kaya alam ko rin kung sino-sino yung mga ula na to, yung mga dyan. Ayan, na-post ako. Ayan, may ebidensya na tayo. Meron ako maibibigay kung sakali magkakaroon ng follow-up at mass filing sa PNP Krami. Pero baka hindi nga muna ako sa mga dahil may importanteng gagawin ang personal life sa inyong lingkod, no? Meron akong personal na gagawin sa buhay ko. At saka natin i-update yan pag ano. Pero yan mga kadyani, ingat kayo. Nasabi ko sa inyo, yan ang sistema at yan ang modus talaga ng mga ola. Ang mga haras, kahit na maliit lang ang utang mo. Kaya nga sabi nga sa inyo, kahit yung mga nagme-message na may utang daw ako, kahit wala naman akong utang ko sa kanila. Kasi ano ko naman talaga yung mga pinagkautangan ko. So yun mga kadyani, legit victim na ako. Kala ko kasi wala akong mga ganun kasi hindi ko nakalkula masyado yung messenger ko eh. Ngayon legit victim talaga. Meron akong mga ebidensya ngayon na pwede ko sabihin na legit victim. Ngayon nga lang medyo nakapag-move on na ako at malakas na yung aking loob dahil meron man na naka-file sa Camp Crame about sa mga ola ng mga kadyani. Kaya medyo hindi na magagawa na ano yun. Ngayon kung gusto nila mag-file, siguro hindi na rin dahil nga kung tutusin ang mga agent hindi rin makapag-file kasi di naman ipopost sila using dummy accounts, using fake accounts, di ba? Kaya siyempre sila pas papakita alam nila sa sarili nila na illegal yung ginagawa nila na sistema ng paniningil tulad niyan. Di ba? Sabi nga sa inyo kung maayos na kasi kung maayos kahit katulad ng bilis na i-message mo lang sa email nila, email mo lang sa customer service, hindi ka naman na maanuhan talaga papayanan. Kasi makipag-cooperate ka lang lagi sa mga yun. Pero kung mga ganitong ola na loan chart na tapos ganito pang sistema, then they have the problem, di ba? Kasi syempre commission na kinukuha nila dyan gusto nila kumita, which we understand na kailangan nilang pera pero in the way na mali because of the unfair debt collection practices na ginagawa nila mga kadyani. So sana naintindihan nyo kung bakit I stand up with the OLA victims. Kaya I don't promote any OLA. Ngayon kung meron man ako masasabi na mga okay na mga ola is bilis and tala lang mga kadyani. Wala ko ibang masasabi na sila lang yung talaga medyo matino sa mga mahihiraman, mga loan. Pero sana wag nang gamitin ng mga farmer na utangan yung mga yan dahil legit naman yung mga yan at hindi sila mahirap kausap, hindi sila mahirap paanhan. So yun mga kadyani, kaya I on the side of the OLA victims. So yun mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Janitor TV at itong yung lingkod kadyani ng usapang utang-usapang ola.